Diyos ang lingkod mo, na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa'yo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagkasakatuparan at pagkapasalukuyan ng pagkapakasakit ng aming poong mahal upang kami paging tapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa
upang lahat ng daigdig ay mailigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako, ngayon yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko na mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo, masunurin kang Kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig. Nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sinong tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po bang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad." Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama, hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?"
Tanong ni Pedro. Buhay ko may ihahalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus. Ihalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilaw kang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na Ines sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Katulad po nung nasabi ko sa sermon ko noong nakaraang linggo, mayroong mga detalye sa Biblia na kung minsan din natin napapansin, inisip natin di ganong mahalaga, lalong-lalo na kung simple at maliit na detalye lamang. Pero kung pagninilayan po natin mabuti ay marirealize natin na malalim ang gusto nitong sabihin sa ating kahulugan. Katulad na lamang po ngayon ng isang bersikulo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan na ating napakinggan na nagsasabi sa huli ng it was night, gabi noon. Makahulugan po ito sapagkat ang tinutukoy nito ay hindi lamang oras, which by the way ay bahagi ng pinakamadalim na oras nung pagkakataong ngayon. More than this, ito'y pakahulugan din sa pinakamalagim na yugto sa kasaysayan ng tao sapagkat ito ay tumutukoy na, tumutumbok na sa magiging kamatayan ng nagkatawang taong Diyos na si Kristo, which unfortunately involved his disciples, ang kanyang mga disipulo. Yes, ang pagkamatay ni Jesus ay nagsimula sa piling ng kanyang mga alagad. Hindi galing muna sa labas, kundi galing muna sa kanyang circle of friends, sa loob niya, sa mundong ginagalawa niya. Sa piling ng mga alagad, una siyang pinahirapan, una siyang sinaktan, una siyang pinako, una siyang nagpasa ng krus, una siyang sinibat, una siyang namatay. Sa piling ni Judas na sa kabila ng pakikisama at pagmamahal na binigay niya ay pinagkanulo siya, sa piling ni Pedro na hindi lang makaisa kundi makatatlong beses na itatatwa siya, sa piling ng mga alagad niya na iniwan siya. Kaya nga yung pagsasabi dito ng verse 30 ni St. John, gabi noon, ito'y nagpapakahulugan sa napakalungkot na sitwasyon na yon. Gayon pa man, meron ding isang detalye dito na paulit-ulit lamang sinabi, 4 times or 5 times yata, sa loob lamang ng 2 verses na magpo-provide ng twist sa napakalungkot na verse 30 na pinagnilayan natin. At ito po ay yung tungkol sa karangalan o kadakilaan ng Diyos, the glory of God. And I quote, "Ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag ng karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang mag-ahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad." In other words, sa gitna ng napakapangit na sitwasyong ito sa verse 30, mahayag naman ang kadakilaan, ang karangalan ng Diyos. And true enough, bakit? Kasi dito rin sa sipi na ito, kung saan nandoon ang verse 30, gabi noon para i-describe ang isang napakapangit na sitwasyon. Dito naman mas nahayag ang kadakilaan o karangalan ng Panginoon. Halimbawa, ang kadakilaan o karangalan ng pagmamahal ni Kristo. Notice that, pinagsawsaw niya si Judas. Yes, ito yung signal kung sinong magkakanulo sa kanya, pero pwede namang gawin ni Jesus iyon na isignal kung sino magkakanulo sa kanya sa ibang paraan. Hindi sa paraan ganito kasi ang paraan ng pagkasawsaw ng tinapay para sa isang tao ay pagpaparamdam ng pagmamahal, pagpapakita na ikaw para sa akin ay espesyal. In other words, sa puntong ito, sa kabila ng gagawin ni Judas kay Kristo, kahit sa huling pagkakataon, sa puntong ito, pinapakita pa rin ng Panginoon kay Judas ang pagmamahal niya. Na para bang sinasabi ni Jesus kay Judas, sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin kita. Again, notice that, sinabi din niya kay Pedro sa sipi ng Bibliang ito, na hindi ka makasusunod sa akin ngayon, pero pagkatapos makasusunod ka rin. Which also indicates yung tsansa na ibibigay niya kay Pedro sa kabila ng gagawing nitong major na pagkakamali kay Kristo. Again, notice that, dito rin sa siping ito, kung saan may verse 30 na gabi noon para i-describe sa napakapangit na sitwasyon. Tinawag ni Kristo ang kanyang mga alagad for the very first time.
At ito lang ang pagkakataong gagawin niya ito. Tinawag niya ang kanyang mga alagad, mga anak. Di ba? At higit sa lahat, dito rin lumutang ang, hindi ko sabing excitement pero yung willingness ni Jesus na gawin, ganapin ang kalooban ng Diyos ang siya ipako, matay sa krus upang iligtas ang sanlibutan. Sapagkat sa kabila, sigurado, ng lungkot niya at takot niya sa pagkakataong ito ay mas pinangingibabaw niya ang kanyang saya, ang kanyang kapayapaan, na ganapin ang kalooban ng Ama. So, kahit na napakapangit ang sitwasyon, God's mercy rises above the occasion. Yun yung ipinapakita ng tagpong ito sa atin ngayon. Parang yung kasabihan sa Ingles na the darkest nights produce the brightest stars. Sa gabing napakadilim, dun lumulutang, dun mo mas makikita ang mga pinakamaningning na bituin. Ganun po sana ang mangyari sa atin. Lalo pat ngayong papahirap, papadilim pa rin ang sitwasyon natin. Dala ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Sabi ko nga po, katulad nung driver ng Egypt of Valenzuela na hindi lang nagsakay ng estudyanteng walang pambayad, nagpabaon pa. At tulad nung pasahero na nagbigay ng sobrang pamasahe, kahit kaunti lang sa driver ng jeep na sinakyan niya, maging mga parang makabagong simon na taga-Sirene nawa tayo sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mga kapwa Pilipino na mas nangangailangan ng tulong. Mas mahirap ang kalagayan kaysa sa atin ngayon. Ngayon, kung hindi po natin magagawa ito na magbigay ng liwanag sa nagdidilim ng mundong ito, wag na po sana tayo mag-contribute pa sa mas lalong pagdilim nito. Katulad na lamang nung nabalitaan natin na driver ng van yata yun na matapos magpakarga sa gasolinahan ng worth more than 5,000 plus yata ng diesel o gasolina. Abay, humarurot na. Hindi nagbayad. Sinong mananagot o pagagalitan diyan kundi yung pampatentan? Katulad na lamang din ng ibang mga may-ari ng gasolinahan na allegedly nagtaas agad ng presyo ng produkto nila. Gayong ang mga unang sinerve nila ay mga stock pa rin naman daw nila. Allegedly. Katulad din ng patuloy na mga nagpapa 5-6 ngayon sa kabila ng hirap ng buhay. Katulad din nung nabalita rin yun na rider na kumuha ng cellphone ng isang siklistang binunggo ng isang rider. Madilim na mas padidilimin mo pa. Hirap na mas pinahihirap mo pa. Nakadapa na isusubsub mo pa. Ay, naku naman, mananagot tayo sa Diyos pag ganyan. Sapagkat kung papaanong may gantimpala ang tumutulong sa mga mas nangangailangan, siguradong may kaparusahan. Hindi lang sa mga hindi tumutulong, kundi yung hindi na tumutulong ay mas lalo pang nagpapahirap sa mga mas hirap na sa ating lipunan. Mga kapatid, kung paano pong hindi dapat na maging dahilan ng kahirapan na ating naranasan para hindi na tayo tumulong sa mga nangailangan. Hindi rin po dahilan ang kahirapan na ating naranasan para gumawa na rin po tayo ng masama sa ating kapwa. Hindi po yan ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, tayo ay liwanag ng sanlibutan ito. At wala pong oras na dapat nating mas pinasisinag ang ating liwanag, kundi kung kailan napakadilim. Sapagkat ito rin naman ang siyang magsasalba sa atin pare-pareho sa dilim na ating naranasan. Hindi yung mas lalo pang pagpapadilim ng sitwasyon, kundi yung pasinagi natin sa ating buhay ang liwanag, kaningningan ng Panginoon. Kaya nga, we conquer evil with good. Sapagkat kapag ang pinairal natin ang iyang liwanag natin, ang liwanag ni Kristong nasa atin, doon mas malalampasan natin ang kadilimang naranasan natin. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang sapagkat samo mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, tulungan mo kung wag nang makadagdag sa dilim na naranasan ng iba, lalong-lalo na sa dilim na naranasan na ng mga taong sa akin ay mahalaga. Tulungan mo kong mas pairalin ang pagiging Kristiyano ko, ang kabutihan sa loob ko. Huwag kong gantihan ng masama, ng panibagong masama. Huwag kong manikis ng aking kapwa. Tulungan mo po ako na magliwanag. Tulungan mo rin akong maging masaya. Tulungan mo rin po ako maging payapa sa gitna ng mga kalungkutan at takot na aking naranasan. Mayroong magandang mangyayari sa Mayroong higit pa sa inasahan. magandang mangyayari Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Huwag kang padala sa sitwasyon. Huwag kang pahatak sa diablo. Rise above the occasion. Hayaan mong iahon ka ng Panginoon sa isang pangit na sitwasyon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon magpakailanman, sa walang hanggan. Amen. Puno Diyos sa tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo't paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, sa tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagkapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, ay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kapayapaan. Kordero ng Diyos Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Noon pa man, ngunit kairo po ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagkasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad sa nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po sa tiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal